Pumanayan na po ang hepe ng Zamboanga City Police na dinukot umano ng MNLF ayon po sa naunang pahayag ng PNP. Kasama ni Senior Superintendent Jose Chiquito Malayo ang ilang MNLF fighters na nakumbinsi niyang sumuko. Pero giit ni Malayo, hindi raw siya dinukot. Nagtungo lamang daw siya roon para makipag-usap sa MNLF. Samantala, sa nakalipas na 24 oras, nasawi sa engkwentro ang 30 rebelde at 3 sundalo. Live mula sa Zamboanga City, may report si Jiggy Manica. Jiggy? Jessica, ngayong gabi nga ay nakalaya na itong si Senior Superintendent Jose Chiquito Malayo sa kamay ng mga miyembro ng MNLF. At isa sa mga nakita natin kanina ay ang pagbibigay ng pagkain ng mga pulis dito sa mga miyembro ng MNLF. Naging bahagi raw ito ng negosasyon kung saan ito nga ay nauwi sa pagpapalaya dito sa kay Senior Superintendent Malayo at sa kanyang mga tauhan. Narito po aking report. Sa coaster na ito sakay si Zamboanga City Police Chief Senior Superintendent Jose Chiquito Malayo kasamang nasa 23 MNLF na sumurender. Ngayong gabi nakalaya si Malayo matapos dukutin ng mga pinaniniwalaang MNLF. Nagpapatrolya raw kaninang umaga sa Barangay Mampang si Malayo at ang kanyang mga tauhan nang sila'y dukutin. Sa pagbisita namin sa Barangay Mampang kanina, itong sumalubong sa amin. Babae, lalaki, bata, matanda, maging may mga kapansanan. Kumakaripas patungo sa Mampang Elementary School para sa kanilang kaligtasan. Parang malala na yung ano doon. Bakit kayo liligas? Hindi na sir. Wala ang tutukan sa ano sa amin. Umaga pa lang daw, kumalat ng balitang may mga namatang MNLF sa barangay. May nakapag-report din daw ng sighting sa mga armadong lalaki sa Tiktabon Island, kung saan pinaniniwalaang dinala si Malayo. Patuloy na tinutugis ng militar ang mga rebelde. Sa barangay Talon-Talon, 3 miyembro ng MNLF ang nahuli ng mga otoridad. Tatakas daw sana sila pero nakainkwentro nila ang mga sundalo't pulis. Kahapon, sinabi ni Commander, sabi niya, halika kayo dito, sasama pa sa amin, pupunta tayo doon sa island ng Pablunga. Kasi ngayon, hinanap na tayo ng mga militar. Sa barangay Kasandyangan, namataan din ang mga papatakas umanong mga rebelde. Kabilang sa kanila ang 6 na lalaking ito na nasawi sa engkwentro. Dahil sa mga impormasyong tumatakas ang ilang rebelde, mas listo raw ang tropa ng militar. Sa barangay Santa Catalina, nakuha ang ilang uniforme ng MNLF. Posibleng hinubad daw ito ng mga rebelde para magbihis-sibilyan at magmukhang bihag. Di rin daw malayo na humalo ang ibang MNLF sa mga nakatakas na hostage. Sa parehong lugar, 4 na lalaki nilabas ang tropa ng militar. Sa nakarang 24 oras, 123 bihag na ang nakalaya. Sa ikinasang operasyon ng militar, 30 MNLF ang napatay, kapalit ng buhay ng 3 sundalo. Kanina isang sibilyan din ang nasawi matapos mabagsakan ng poste sa ulo. Resulta ito ng pagbangga ng Humvee ng militar sa isang street sign. It's a vehicular accident. Nobody wanted this. Definitely, lalo na sa amin sa Armed Forces of the Philippines. Rest assured that whoever military personnel that if it is found out through investigation that they're the ones responsible, we will make them answerable. Sa kabila nito, tahimik ang sitwasyon ngayong araw sa Zamboanga City. Maging sa Basilan kung saan nagkasagupa rin ng militar at mga grupo ng rebelde. Gayunman, hindi pa rin daw makauwi ang nasa 12,000 lumikas na residente sa takot na maulit ang bakbakan sa kanilang lugar. At Joseph, kanina nga nagkaroon ng statement itong sina Secretary Maroas at itong si mismong Senior Superintendent Malayo at kanyang binabanggit na hindi naman daw nadukot ang termino na kanilang ginagamit bagkus ito'y isang parang pakikipagnegosasyon sa panig ng mga miyembro ng MNLF para sa pagsuko ng mga ito. Joseph. Okay, so established na Jiggy, no, na hindi siya dinukot kundi ay nagkusa siyang pumunta doon to negotiate. Yun ang nabanggit nila, no, dahil
bandang gabi na o kaninang hapon at sa interview na rin, sa panayam na rin itong kasama natin dito na si Benji Liwanag ng Super Radio DZBB ay sinabi nga ni Senior Superintendent Malayo na yung hindi pagkakadukot yung nangyari sa kanila. Bagamat yung ilan sa mga escort, itong mga nakakita mismo sa pangyayari na mga pulis din na miyembro po ng PNP Tetuan Police Station dito sa Zamboanga, binanggit nila na nakita nila kung paano kinuha itong Senior Superintendent Malayo ng mga tauhan ng MNLF at dito nga ay hindi na sila nagkaroon, itong mga pulis ay hindi na nagkaroon ng pagkakataon na makapagpaputok pa para mabawi ang kanilang superior ng kunin ito ng ilang miyembro ng MNLF kaninang umaga. Okay, Joseph. Chigi, ikaw, veterano ka ng mga gera dyan sa mga ibang bahagi ng Mindanao, no? At sa tansya mo ba, sa ilang araw nyo dyan, if you compare it dun sa unang araw na nandyan kayo, can you say na yung nga sinasabi natin, the worst is over, ika nga? Sa ngayon, Joseph, at nagpapatuloy pa rin yung clearing operations dito sa mga bahagi na nakubkob ng MNLF at katunayan ay kanina isa sa parang tinuturing nilang problema itong Barangay Mampang dahil sa dami ng mga miyembro ng MNLF na sinasabi ng mga residente na nakita nila at ito yung umigit kumula sa kanilang pagtaya mga 100 na nanggaling Basilan at ito yung isa sa mga sentro ng operasyon. Samantalang itong mismong lugar kung saan naman hinawakan ng MNLF, particular itong Lustre Street, itong sa may barangay Santa Catalina, maaaring isa sa maging problema dito ay itong kung meron ba na naiwan ng mga improvised explosive device o kaya ay mga ibang pampasabog sa lugar matapos lisanin ng mga miyembro ng MNLF. Kaya ito'y kumbaga pagsubok din para sa mga nagki-clearing operations na maaring maging balakid para sa kanila. Pero sana naman nga ay walang ganong mga elemento ng sa gayon ay wala na ring mabuwis pang buhay. At sa puntong ito, Joseph, may dagdag ko lang, medyo naputol yung ating komunikasyon. Hindi kita maririnig kung sakali magtatanong ka. At mabanggit ko lamang yung sitwasyon ngayon dito sa Zamboanga, kahit papano ngayong pong gabi ay matahimik. Wala po tayong gaano nakitang sunog at nananatili po ang pagpupursige ng mga sundalo para maisaayos ang Zamboanga at maibalik ang katahimikan. Katulong po ang pulisya dito. Joseph. Okay, maraming salamat, Jiggy Manikat.